Ang mag-asawang Mark at Janice ay nakatira sa isang malaking subdivision. May 2 sasakyan na nakaparada sa garahe nila. Sa loob ng bahay, naka-aircon ng buong maghapon ang living room. Ang 2 nilang anak na sina Lucas at Mia ay nakaupo sa malambot na sofa at nanonood ng cartoon sa malaking smart TV habang naglalaro sa kani-kanilang mga tablet. Malaki ang kinikita ni Mark bilang isang civil engineer sa isang pribadong kumpanya. Siya lamang nagtatrabaho at bumubuhay sa kanyang pamilya. Ibinibigyan niya ng buo ang lahat ng pangangailangan at luho ng kanyang asawa at mga anak. Si Janice ay nasa bahay lamang. May kasambahay sila, kaya naman relax lang si Janice na nasa dining table. Humihigop ng kape at nag-i-scroll sa kanyang cellphone para maghanap ng bagong bibilhing sapatos online. Nang matapos ay binuksan niya ang online banking app sa kanyang cellphone. Ugali niya na itong gawin tuwing katapusan ng buwan para i-check ang pumasok na sweldo ni Mark. Kaagad na kumunot ang noo niya nang makita ang transaction history. May nakaltas na 10,000 piso kahapon at 5,000 naman kaninang umaga. Ang 2 transfer na ito ay nasa pangalan ng nanay ni Mark na si Nanay Josie. Padabog na ibinaba ni Janice ang tasa sa mesa. Tumayo siya at hinarap ang kanyang asawa. Hawak niya ang kanyang cellphone at nakataas pa ang isang kilay. Mark, ano tong transaction history sa bank account natin? Nagpadala ka na naman ng 15,000 piso sa nanay mo? Yan ba? Oo, nagpadala ko. Yung 10,000, yun yung regular na sustento natin sa kanila buwan-buwan. Yung 5,000 naman, hiningi yun ni nanay kahapon. Magiging ninong at ninang daw kasi sila sa kasal ng pinsan ko bukas. Kailangan nila ng panregalo dun sa ikakasal. Ano? Pati ba naman panregalo sa'yo iaasa, Mark? Ano ba naman? Bakit sila pumayag kung wala naman pala silang sariling pera pang regalo? Visit naman, oo. Bawat galaw nila, bawat okasyon na pupuntahan nila, sa'yo nanghihingi. Tayo na lang ba yung nagpupondo sa social life nila? Tapos, 5,000 para sa regalo sa kasal? Ang galante naman, Mark. Wala namang problema dun, Janisa. Kung 5,000 lang namang ibibigay nila kasi pamilya naman yung ikakasal. Nakakahiya naman kung tatanggi mga magulang ko. Wala namang masama ron. May sobra naman tayo sa budget natin. Malaki naging bonus ko ngayong buwan. Hindi naman natin ikakahirap yung 5,000 piso lang. Hindi natin ay kakahirap. Pero pera pa rin yun, Mark. May bibilin akong sapatos Pandagdag din sana yon sa budget ko. O kaya ay idadagdag sa bakasyon natin sa susunod na buwan. Hindi yung pinamimigay mo lang ng basta-basta sa magulang mo o sa mga kapamilya mo. Janice, ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan na naman? Nabibili mo naman lahat ng gusto mo Kung gusto mo ng dagdag budget, bibigyan kita. Minsan lang naman sila humingi ng dagdag Matatanda na sila. Gusto ko lang silang mapasaya at maging komportable sa buhay nila. Gusto mo pang gawing komportable ang buhay nila? Grabe naman. Ang sarap ng buhay nila Paupo-upo na lang at umaasa sa pera mo. Wala na silang ginawa kundi maghintay ng padala mo kada kinsenas at katapusan. Janice. Nakakapagod na Itong ganitong setup natin, Mark. Ang laki ng binabawas mo sa atin para lang ibigay sa kanila. Imbis na sa atin na pupunta o sa mga anak mo ang lahat ng kinikita mo. Nakikihati pa sila. Nawala ang pasensya ni Mark. Namula ang kanyang muka dahil sa matinding inis. Hindi siya makapaniwala sa nadidinig niya sa asawa. Bakit ka ba nagdadamot, Hindi mo ba alam? Kung hindi dahil sa mga magulang ko, hindi ako naging engineer. Sila nagpaaral sa akin. Sila ang gumapang sa hirap para makapagtapos ako. Tapos, ikaw na walang ambag, nagdadamot? Anong sinabi mo? Wala akong ambag? Mark! Ako lang naman ang nag-aalaga sa mga anak natin. Ako ang nag-aasikaso ng bahay na ito. Ako ang asawa mo. At sa akin dapat umiikot ang pera mo! Tumahimik ka! Pagdating sa pera at sa pagbibigay ko sa mga magulang ko, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ano? Lalo na at wala ka namang naiambag pinansyal.
Ang sweldo ko, pinaghirapan ko. At ang posisyon ko ngayon, utang na loob ko sa mga magulang ko. Para lang alam mo, nagawang ibenta ni tatay ang maliit nilang lupa at mga alagang hayop para lang makapagpadala ng allowance ko noon nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Naranasan nilang mag-ulam ng tuyo at chichirya para makatipid at maipandagdag sa pambili ng mga aklat ko. Nagtiis sila sa luma at butas-butas na damit para may pangkain ako. Kaya wag mong sasabing paupo-upo lang sila ngayon. Deserve nila ang lahat kahit na anong ibigay ko sa kanila. Hindi nakasagot si Janice. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Mark tungkol sa sakripisyo ng mga magulang nito. Pero masyadong mataas ang pride niya para aminin ang pagkakamali niya. Nakaramdam siya ng matinding inis dahil ipinagtanggol pa rin ni Mark ang mga magulang nito kaysa pakinggan ang reklamo niya. Si Mark naman ay walang naging paki sa inaasal ng asawa niya. Nagpatuloy siya sa paninermon dito. Simula ngayon, huwag mo nang pakikialaman ang binibigay ko kay nanay at tatay. Dahil unang-una, nakukuha mo naman lahat ng gusto mo eh. Nabibigay ko ang lahat ng kailangan ng mga bata at sobra-sobra pa. Hindi ko kinukuha sa budget niyo ang binibigay ko sa kanila, kaya pwede ba? Tigilan mo na tong pagiging madamot mo. Tinalikuran ni Mark si Janice at lumabas siya ng bahay. Kinuha niya ang susi ng kotse niya mula sa bulsa at sumakay sa loob nito. Pinaandar niya ang makina at mabilis na inilabas ang sasakyan mula sa garahe. Umalis siya ng bahay para magpalamig ng ulo. Naiwan si Janice na mag-isa at nanginginig sa galit. Nakakuyom ang mga palad niya. Imbis na makita ang punto ng asawa at makita ang mali sa kanyang pag-uugali, lalo lamang siyang nagalit at nainis sa kanyang mga biyanana. Ang tingin niya sa mga ito, mang-aagaw at kaaway. Sa isip niya ang mga magulang ni Mark ang dahilan kung bakit sila nag-aaway at kung bakit siya napahiya sa sarili niyang pamamahay. Lumipas ang 2 linggo matapos ang matinding pagtatalo nilang yun. Naging malamig ang pakikitungo ni Mark at Janice sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap sa hapagkainan at natutulog silang magkatalikuran sa kama. Kinabukasan, maagang umalis si Mark dahil may mahalaga siyang meeting sa isang site. Naiwan si Janice sa bahay. Maya-maya'y tumunog ang doorbell ng bahay nila. Siya nagbukas ng pintuan at nagulat siya nang makita ang biyanan niyang babae na si Nanay Josie. Nay! Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo napasugod? Wala naman. Namiss ko lang ang mga apo ko at si Mark. Nandito ba siya? Naku, Nay, wala po si Mark. Maaga ko kasing umalis at may meeting sa site. Kumain na po ba kayo? Oo. Kumain na ako dun sa terminal kanina. Magpapahinga na lang muna ako at nahilo ko sa biyahe. Nay, teka lang ho. Ano ho ba talagang sadya nyo? Hindi naman ho kayo bibiyahe dito ng basta-basta, di ba? Mukhang hindi lang naman po ata pag kami sa mga batang dahilan. Pwede nyo naman pong sabihin sa akin? May gusto sana akong hinging pabor sa kanya. Naisip kasi namin ng tatay mo na magtayo ng maliit na sari-sari store dun sa bakante naming pwesto sa harap ng bahay para may kita kami sa araw-araw. Kakausapin ko sana si Mark kung pwedeng makahiram ng konting puhunan para pandagdag sa uumpisahan naming tindahan. Puhunan? Oo. Hihingi na naman kayo ng pera kay Mark, Nay? Bakit ho? Kulang pa ho ba yung allowance nyo na ipinapadala ng asawa ko? Kada kinsenas at katapusan? Nay, 20,000 na po yun. 20,000 sa isang buwan. Malaking halaga na yun para sa 2 matanda na nasa probinsya. Bakit kailangan nyo pang magtayo ng sari-sari store? Hindi naman sa kulang, Janice. Nagkakasya naman ang pinapadala ni Mark sa mga pangangailangan namin. Pero gusto lang sana namin na may sariling pagkakakitaan para kapag may biglaang gastusin, hindi na kami nakakaabala sa inyo. Gusto rin namin makatulong kahit papano.
Huhulugan namin kay Mark ang puhunan buwan-buwan mula sa kikitain ng tindahan, Janice. Huhulugan? Nay, sino namang niloko nyo? Sa ganyang business, matagal ho ang pera na balik dyan. Ang sabihin nyo ho, gusto nyo lang ulit humingi ng malaking halaga kay Mark ngayon. Kung gusto nyo lang naman eh. Siyempre ho, gusto ho ng anak nyo. Kahit naman kailan, hindi naman tumanggi yun sa inyo, Nay eh. Alam niyo ba, Nay? Maski nga nag-aaway na kami tungkol dito, sige pa rin siya ng sige. Sa totoo lang ho, sa kakahingi nyo, kaming pamilya niyang nagdurusa. Hindi ko alam na nag-aaway kayo ng dahil sa sustento niya sa amin, Janice. Pasensya ka na, anak. Pasensya na rin ho kayo, Nay. Pero kailangan nyo din kasing malaman to eh. Tsaka di ba po, may iba pa naman kayong mga anak. May 2 pa siyang kapatid eh. Bakit hindi ba nila kayo binibigyan at palaging kay Mark kayo nang hihingi? Dapat ho manghingi din kayo sa kanila para hindi palagi ang asawa ko ang ginagawa ninyong ATM buwan-buwan. Alam niyo ba, Nay? Nakakapagod na yung ganitong sistema natin eh. Alam mo namang may mga sariling pamilya at maliliit na anak ang mga kapatid ni Mark. Minimum wage lang ang sinasahod nila at hirap din sila sa buhay eh. Si Mark lang ang nakakaluwag-luwag dahil nakatapos siya ng engineering. Wala kaming intensyon na ubusin ang pera ng asawa mo, Janice. Gusto lang namin maghanap buhay para guminhawa rin ang pakiramdam namin. Nakakaluwag-luwag. Malaki ang sahod ng asawa ko. Pero marami rin kaming binabayaran dito sa bahay. Dahil sa 20,000 na kinukuha niyo buwan-buwan, nababawasan ang budget ko para sa sarili kong pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan naming sagutin ang lahat ng pangangailangan ninyo. Dahil ko pa ho ang nagpapasahod ng katulong eh. Ang pinagkaiba lang ho, ang katulong naglilinis ng bahay ko, nagluluto at may silbi sa akin. Pero kayo, Nay, hindi ko naman kayo napapakinabangan eh. Tanggap lang ho kayo ng tanggap ng pera mula sa asawa ko. Wala na kayong ginawa kundi maging pabigat sa buhay namin. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Josie. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa matinding gulat at pamamaya na ginawa ng manugang niya. Hindi niya inakala na aabot sa ganito kasakit ang mga isusumbat sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ng matanda. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Hindi na niya napigilan ang emosyon niya. Sobra ka na, Janice. Pumunta ako rito para kausapin ang anak ko. Hindi para bastusin mo ng ganito sa loob ng sarili niyong pamamahay. Tinatawag mo kaming pabigat? Tinatawag mo kaming walang pakinabang? Wala kang utang na loob. Hindi mo pagmamayari ang lahat ng meron ng anak ko. Bago pa naging sayo ang pera at luho mo, pawis at dugo namin ang ibinigay namin para makatapos siya sa pag-aaral. Wala kang karapatang ipagdamot ang anak ko sa amin dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan namin para lang marating niya ang pwesto niya ngayon. Yan ho ang problema sa inyo eh. Hanggang kailan ba babayaran ng asawa ko yung utang na loob na yan, Nay? Kulang pa ba lahat ng ibinigay namin sa inyo? Simula na magtrabaho siya, binibigyan na niya kayo. Umalukip-kip si Janice at binigyan ng matalim na tingin ng matanda. Ang problema kasi dyan, ginawa ninyong investment ang anak ninyo. Dahil gumastos kayo at naghirap sa pag-aaral niya noon. Tapos inaasahan nyo ngayon na sa inyo mapupunta ang lahat ng bunga ng tagumpay niya. Nay, obligasyon ninyo bilang isang magulang na pag-aralin at buhayin ang anak ninyo. Responsibilidad nyo yun, Nay. Hindi yun negosyo. At lalong hindi yun pautang na may interes na kailangang bayaran habang buhay. May sarili ng pamilya ang anak ninyo, Nay. Sa amin na dapat umiikot ang atensyon at pera ni Mark. Kaya please, wag na ninyong isusumbat sa akin ang hirap ninyo noon.
Dahil sa palagay ko ho, bayad na ho siya ng sobra-sobra. Tila sinampal ng malakas si Nanay Josie sa mga narinig. Umuwang ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na salita. Ang hapdi ng mga binitiwang salita ng manugang ay tumagos ng malalim sa kanyang puso. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili at sabihin kailanman ay hindi nila ginawang gatasan o negosyo ang anak nila. Ngunit alam niyang saradong isip ng kaharap niya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ng matandang maliit niyang bag mula sa inupuang sofa. Nag-uunahang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa harap ng walang pusong manugang. Masama ang loob at mabigat ang mga hakbang na lumabas si Nanay Josie sa pintuan ng malaking bahay. Hindi na siya nagpaalam at hindi na rin siya lumingon pabalik. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang nangyaring sagutan, ay hindi na nakatanggap ng tawag si Mark mula sa kanyang mga magulang. Maski text ay wala siyang natatanggap. Sinusubukan niyang tawagan sila, pero lagi lang itong hindi sinasagot. Janice, napansin mo ba? Halos 3 linggo na, hindi pa rin sumasagot si nanay sa mga tawag ko. Kahit si tatay, hindi man lang nagsisin sa messenger. Kinakabahan na ako eh. Nako naman, Mark. Baka naman busy lang ang mga yon. Masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano. Marami ring ginagawa ang mga tao sa probinsya. Hindi lang naman paghihintay sa tawag mong inaatupag nila. Hindi sila ganon, Janice. Kilala mo naman si nanay. Isang tawag ko lang doon, sinasagot niya agad. Baka may nangyaring masama. Baka inatake ang tatay ko o kaya may sakit sila. Hindi ako mapakali. Parang may mali talaga eh. Masama ka agad? Hindi ba pwedeng nag-e-enjoy lang sila kaya ayaw nilang gambalain mo? O baka naman nakahanap na sila ng ibang paglilibangan kaya nakalimutan ka na. Huh? Mas mabuti nga yun. Para naman matahimik ka rin dito. Ano bang klaseng sagot yan? Magulang ko sila. Natural lang na mag-alala ako. Iniisip ko nga napuntahan sila doon sa Sabado para tignan ng kalagayan nila. Kasi hindi normal tong ganitong katahimikan nila. Wow! Talaga lang pupunta ka? Gagastos ka na naman sa gas at pagod? Mark, matatanda na sila. Kung may problema, sila ang tatawag sa'yo. Huwag ka masyadong feeling importante na akala mo ay ikaw lang ang inaasahan nila sa mundo. Hayaan mo sila. Hindi ko maintindihan kung bakit parang wala kang pakialam. Kung magulang mo ang hindi sumasagot, sigurado ko na magpapanik ka rin. Hindi na natuloy ang sagutan nilang mag-asawa. Alalang-alala pa rin si Mark. Samantalang si Janice naman ay kampanting nahiga at natulog. Iniisip niya na sa wakas ay naitaboy na niya ang mga pabigat sa buhay nila. Ngunit ilang oras ang nakalipas. Nagising si Janice dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may gumagapang na mga langgam sa buo niyang katawan. Noong una inakala niyang dahil lamang ito sa lamig ng aircon. Pero nang magbukas siya ng nightlight, napatilisa sa kanyang nakita. Mark! Mark, gising! Mark! Tingnan mo ito! Ano ito nangyayari sa akin? Bakit ganito ang balat ko? Nagulat si Mark at mabilis na bumangon. Kinabahan siya nang makita ang itsura ng asawa. Ang kanyang makinis na braso at binti ay punong-puno ng malaking butlig na mapupula. Ang masama pa rito, ang ibang bahagi tila nagtutubig at mabilis na kumakalat. Sa bawat kamot niya, lalong humahapdi at nagbabakbak ang kanyang balat. Bakit ganyan? Ano nangyari? May allergy ka ba? Ano ba kinain mo kagabi? Halika, magbis ka. Dadaling kita sa ospital. Teka lang, hindi ito allergy. Ha? Iba ang kutob ko dito eh. Ang katina, sobrang hapdi pa. Sa palagay ko kinulam ako. Ano? Kinulam? Oo. Ano ka ba naman, Janice? Naniniwala ka pa ba sa ganyan? Sino naman kukulam sa'yo kung sakali? Malamang kinulam ako ng nanay mo.
Ano bang pinagsasabi mo? Baka dahil lang yan sa stress o kung anong sabon na ginamit mo. Huwag mo naman pagbintangan si nanay sa ganyang kabulastugan. Anong kabulastugan? Sigurado ako, hindi ito sakit! Kulam to! Kumuha si Janice ng iba't ibang mamahaling ointment at gamot sa kanilang kabinet. Ipinahid niya ito sa kanyang mga braso. Pero lalo lamang siyang napasigaw sa hapde. Tila mas lalo pang lumalala ang sugat niya nang madikit ang gamot. Janice, makinig ka. Lalala yan kapag hindi tayo nagpunta sa eksperto. Dadalhin na kita sa dermatologist. Bukas na bukas din. Sinasabi ko sa iyo, Mark, walang magagawa ang doktor. Kulam ito. Kagagawa nito ng nanay mo dahil sa galit niya sa akin nung huli kaming nagkausap. Teka lang. Ano sabi mo? Nagkausap kayo ni nanay? Oo, nagpunta siya rito. Umeepal na naman siya eh. Humihingi na naman ng pera. Kasi daw magbubukas sila ng tindahan nila. Nagkasagutan kami. Yun, galit na galit siya. Teka, anong sinabi mo sa nanay ko? Bakit siya nagalit? Sinabi ko lang naman sa kanya ang totoo. Napagod na ako sa pagiging ATM mo sa kanila. Ngayon tignan mo kung anong ginawa sa akin. Itong mga sugat na ito. Ito ang sagot niya sa akin. Masama ang loob niya kaya kinulam niya ako. Napanganga si Mark. Nanigas siya sa kinauupuan habang nakatingin sa asawa niyang nandidilat ang mga mata sa galit. Pakiramdam ni Mark ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya akalain na kayang sabihin ng asawa niyang ganong kabastos na salita sa sarili niyang ina. At mas lalong hindi niya matanggap na naglihim si Janice sa kanya ng ilang linggo. Huminga ng malalim si Mark. Nanginginig ang kanyang kamao sa pagpipigil ng galit. Ganon. Kaya pala hindi na sila tumatawag at hindi na nila sinasagot ang mga tawag ko. Tinaboy mo na pala sila. Bakit mo ginawa yun, Janice? Bakit? Huwag mo akong tanungin. Kasalanan mo ito eh. Dahil hindi ka nagpapakaasawa sa akin. Ano sabi mo? Anong hindi ako nagpapakaasawa? Kulang pa ba? May kulang pa ba gayong binibigay ko naman sa'yo lahat? Ano ba, Janice? Huwag kang magalit sa akin, Mark. Ako ang biktima dito. Tingnan mo nga ako. Tingnan mo! Ang mga pantal at sugat sa katawan ko. Kampihan mo naman ako kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang, Mark. Asawa mo ako. Paano kitang kakampihan? Kilala ko nanay ko, hindi siya mangkukulam. Lumabas ng kwarto si Mark at padabog na isinarado ang pintuan. Naiwan si Janice na mag-isa. Nanginginig at panay ang kamot sa makating katawan. Galit na galit ang dinanga at halos isumpa niya ang kanyang mga biyanan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang kontak sa probinsya. May naalala siyang kakilala na may alam tungkol sa mga pangungulam. Akala mo ba'y mapapatahimik mo ako sa ganitong paraan? Kung kaya mong gawin ito sa akin, kaya ko rin gawin sa'yo. Hindi ako papayag na ikaw ang manalo dito. Desidido na si Janice. Tingin niya'y kulam talaga ang nakuha niya. Kaya kulam din ang isasagot niya. Wala na siyang pakialam kung ano mangyayari. Ang mahalaga sa kanya ay makapaghiganti sa taong kinaiinisan niya ng labis at sumira sa kanyang ganda at katahimikan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung gusto niyo ng ganitong labanan, pwes, pagbibigyan ko kayo. Magbabayad kang matanda ka. Magbabayad ka! Kinabukasan, maagang umalis si Mark para sa isang out-of-town site visit. Pagkaalis ng sasakyan ni Mark, mabilis na nagbihis si Janice. Nagsuot siya ng mahabang manggas, leggings, at malaking sombrero para matakpan ang kanyang mga sugat at mukha. Hindi niya pinansin ang mga anak na nagtatanong kung saan siya pupunta. Sumakay siya sa lumang sasakyan na bihirang gamitin at nagmaneho patungo sa isang liblib na bayan sa kabilang probinsya. Matapos ang 2 oras na biyahe, narating niya ang isang maliit na dampa sa paanan ng bundok.
Nakita niya roon ang pinakasikat na mangkukulam sa kanilang baryo. Nagbayad siya rito ng malaki. Kapalit ng sakit na ibibigay nito sa kanyang biyanang babae. Umuwi si Janice na tila nabunutan ng tinik. Sa mga sumunod na araw, naging kalmado at naging mabait siya sa asawang si Mark. Kakaiba ang kabaitang pinapakita mo. Kinakabahan tuloy ako. May ginawa ka na naman bang masama? Ano? Ano ka ba, Mark? Wala akong ginawang masama. Bumabawi lang ako sa'yo. Kasi alam kong marami ka ng tampo sa akin eh. Sasagot pa sana si Mark, pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang tatay. Kaagad niya itong sinagot. Hello, Tay. Mabuti naman, tumawag na kayo. Kumusta kayo ni Nanay? Mark, anak, ang nanay mo, bigla na lang bumagsak sa kusina kanina habang naghahanda ng agahan namin. Akala ko'y nahihilo lamang eh. Pero paglapit ko'y namimilipit siya sa sakit. Ho? Kumusta na po siya ngayon? Tinakbo niyo ba sa ospital? Oo, anak. Nandito kami ngayon sa emergency. Kaya lamang hindi pa siya maayos. Kasi walang tigil ang pagsusuka niya ng malapot na itim na likido. Tapos tinubuhan siya ng mga pasa. Natatakot ako, anak. Baka hindi na kayanin ang nanay mo. Matapos ang tawag ay ibinaba ni Mark ang telepono. Nanginginig ang buong katawan niya habang mabilis na kumukuha ng gamit sa aparador. Halos hindi niya maipasok ang mga damit sa bag dahil sa pag-aalala at sa pagkataranta. Ano ba yan, Mark? Ano bang nangyayari? Si Nanay, may masamang nangyari sa kanya. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit daw? Nagkasakit ba siya? Anong sakit niya? Sabi ni Tatay, namimilipit daw sa sakit sa tiyan at sumusuka ng kulay itim na likido. Nilaboratorio ng araw pero wala naman daw makitang mali sa mga test. Tapos may mga pasa pa daw sa katawan. Ha? Diyos ko naman, paano nangyari yun? Baka naman nakakain lang ng kung ano si Nanay. Hindi, Janice. Kasi parehas lang naman sila ng kinain ni Tatay. Ikaw na muna ang bahala rito. Pupuntahan ko sila. Kailangan kong tignan ang kalagayan ng nanay ko. O sige, mag-iingat ka sa biyahe, Mark ha? Sana maging okay na si Nanay. Tumango si Mark. At nang matapos niyang maayos ang mga gamit niya, mabilis siyang lumabas ng bahay at agad na pinaandar ang sasakyan. Samantala si Janice naman ay naiwan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang braso. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang pinakikinggan ng papalayong sasakyan ng asawa. Akala nyo, ganun-ganun lang ang ginawa nyo sa akin. Ngayon, mararanasan ninyo ang bagsik ng aking ganti. Yan ang kabayaran sa lahat ng naging kasalanan nyo sa akin. Matulog kayo ng mahimbing, Nanay Josie. Kung makakatulog pa kayo. Naglakad siya. Kinuha niya ang kanyang suklay at nagsimulang ayusin ang buhok na may pakanta-kanta pa. Wala siyang naramdamang takot o pagsisisi. Para sa kanya, ang nangyayari sa biyanan niya ay ang tamang kabayaran lamang sa lahat ng inis na idinulot sa kanya. Habang ang asawa'y naghihinagpis habang nasa biyahe, si Janice naman ay kampanteng bumalik sa higaan, muling nagpahinga ng may ngiti sa kanyang labi. Ilang araw ang nakalipas. Hindi na mapakali si Janice sa loob ng kanilang bahay. Lalo na makatanggap siya ng tawag mula kay Mark. Ang akala niya ay sasabihin ng asawa na pumanong na ang matanda. Pero lalong naging mabilis ang kabog ng dibdib niya nang malaman ang plano ng asawa. Janice,
ilalabas ko na si nanay sa ospital. Walang magawa mga doktor dito. Puro normal ang test pero si nanay, lumalala ang kalagayan niya. Bala ko siyang ipatingin dyan sa Maynila. Ano? Bakit dito mo dadalhin? Mark, may mga bata dito. Baka nakakahawa yung sakit ng nanay mo. Diyan na lang sila sa probinsya. Humanap ka na lang ng ibang doktor. Janice, nanay ko siya. At hindi to nakakahawa, sabi ng doktor. Wala nang oras. Paparating na kami dyan. Ayusin mo ang guest room. Hapon nang makarating ang ambulansya sa tapat ng kanilang bahay. Tahimik lamang si Janice habang pinapanood si Nanay Josie na nakasakay sa stretcher. May timang paligid ng mga mata at may mga pasa na tila nabubulok kahit buhay pa. May kasama silang isang lalaki na hindi kilala ni Janice. Nang may pasok na sa guest room si Nanay Josie, may inilabas ang lalaki sa kanyang baga. May kandila, mangkok, at humingi siya ng tubig. Sir Mark, lumapit po kayo dito. Kayo ng asawa nyo. Pumasok kayo dito sa loob. Kailangang makita nyo kung anong kalalabasan ng tawas. Huminga ng malalim si Mark at humakbang palapit sa higaan ng kanyang ina. Samantala, si Janice ay nanatiling nakatayo sa may hamba ng pinto. Nanlalamig ang mga kamay at pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tawas? Sandali, ano to? Siya si Celo. Tauhan ko sa site. Dati siyang albularyo sa probinsya nila. At inirekomenda siya ni Foreman sa akin para tignan si nanay. Albularyo? Bakit? Paano ba si nanay? May suspecha kami na nakulam siya. Ano? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa kulam? Wala namang mawawala kung paminsan-minsan maniniwala. Lalo na kung kapakanan naman ni nanay ko ang nakasalalay dito. Hindi na nakasagot si Janice. Wala siyang nagawa kundi ang manood habang nakatayo sa sulok ng kwarto at nakahalukip-kip. Sinimulan na ni Celo ang pagtatawas. Nagpatak siya ng kandila sa tubig habang bumubulong ng mga orasyon. Ang puting usok ng kandila ay biglang naging itim. At ang natunaw na wax ay nagsimulang bumuo ng kakaibang imahe. Kasabay nito'y umalingasaw ang napakabahong amoy na parang nabubulok na karne. Napatakip ng ilong si Mark habang si Janice naman ay nagsimula ng pagpawisan ng malapot kahit naka-aircon pa ang kwarto. Celo, anong ibig sabihin yan? Bakit ganyan ang amoy? Kinulam ba ang nanay ko? Tinignan ng matagal ni Celo ang tubig. Lumitaw doon ang isang figura ng manika na may mga karayom. Pagkatapos tumingin ang albularyo kay Mark at dahan-dahang inilibot ang paningin sa buong kwarto. Hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata kay Janice. Oo, sir. Kinulam nga ang nanay mo. Ito, tignan mo. 2 taong nakikita ko rito. Yung isa parang isang demonyo. At yung isa babae. Ipinakulam ang nanay nyo. Ha? At yung nagpakulam, hindi nilalayo sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Sino may gawa nito? Isang kamag-anak ba sa probinsya? Umiling si Celo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ng diretsyo si Janice na noon ay unti-unti nang umatras palabas ng pintuan. Ang nagpakulam sa nanay mo, Sir Mark, nandito lang sa loob ng bahay niyo. Ang taong yan, ang asawa mo, siya may kagagawa ng paghihirap ng magulang mo. Binalot ng nakakabinging katahimikan ng kwarto. Dahan-dahang lumingon si Mark kay Janice. Ang mga mata ni Mark ay puno ng pagkalito na nauwi sa matinding galit at pandidiri. Janice, totoo ba ang sinasabi ni Celo? Ikaw? Ikaw ang nagpakulam sa nanay ko? Hindi. Huwag kang maniwala sa bulaang albularyo na yan. Nag-iimbento lang siya.
Mike, asawa mo ko. Paano ko naman gagawin yun sa nanay mo? Mabilis na lumapit si Mark sa kanyang asawa at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Namilipit naman sa sakit si Janice dahil dito. Sumagot ka ng totoo. Ipinakulam mo ba ang nanay ko? Oo! Ako nga ang nagpakulam sa nanay mo. Pero kasalanan niya yon, Mark. Inunahan niya ako. Kinulam niya ako noong nag-away kami. Nakita mo naman yung mga sugat ko, di ba? Yung mga pantal ko. Iniisip ko nga, kung papatayin niya ako, uunahan ko na siya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin lang ang ginawa ko. Anong inunahan? Janice, hindi mang kukulam ang nanay ko. Pinatunayan na yan sa akin ni Selo. At saka mabait si nanay. Hindi siya marunong magtanim ng galit. Yung mga sugat mo, yun ang gusto kong ipasuri sa doktor. Pero nagmatigas ka at pinilit mo na kinulam ka. Yun ang pinaniwalaan mo, kaya mo nagawa ito. Kinulam naman talaga ako ng nanay mo eh. Masamang tao ang nanay mo, Mark. Mukhang pera. Mga walang kwenta. Ang gusto nila, ubusin ang pera natin. Pera pa rin? Hanggang ngayon, pera pa rin ang nasa utak mo. Halos mamatay na nanay ko dahil sa kadamutan mo. Janice, hindi ko na alam kung anong klase kang nilalang. Wala kang puso. Wala kang utang na loob. Hinarap ni Mark si Selo. Ang boses niya ay basag na. Naiiyak na rin siya dahil doble-dobleng sakit na ang nararamdaman niya. Selo, magagamot pa ba ang nanay ko? Gawin mo ang lahat. Sige po. Kaya ko ito. Magagamot natin ang nanay niyo. Kaya lang may babala eh. Ha? Kapag binawi kong ginawa niya, ang lahat ng sakit na nararamdaman ng nanay niyo, babalik ng doble sa asawa niyo. Napatingin si Janice kay Selo. Baka sa mukha niyang matinding takot. Ang lahat ng yabang niya ay biglang naglaho. Napagtanto niya ang paghihiganti niya na inakala niyang magpapanalo sa kanya ay siya palang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Patawarin mo ako, Janice. Dahil hindi ko na kayang protektahan ka mula sa sarili mong mga desisyon. Hindi ko gusto mangyari to. Pero wala na akong magagawa. Wag! Maawa ka sa akin! Damhin mo ang bunga ng lahat ng ginawa mo. Wag! Lahat ng sugat at pasa habang buhay mong dadalhin. At sa tuwing haharap ka sa salamin, hindi na ang mukha mong magandang makikita mo, kundi ang halimaw na naging kapalit ng bawat sente mong ipinagdamot mo. Mark! Huwag mong gawin ito sa akin! Maawa ka sa akin, Mark! Asawa mo ako! Asawa nga kita. Pero makasarili ka. Aray! Nagawa mong sakta ng mga taong wala namang ginawang masama sa'yo. Alam mo, yung pera, kikitain ko pa yun. Pero nanay ko, iisa lang siya. At dahil sa kadamutan mo, hindi lang biyena na nawala sa'yo, nawalan ka na rin ng asawa at nawalan ka pa ng dangal. Uminga ng malalim si Mark at tumingin sa kawalan na. Tila kinukuha ang huling lakas para talikuran ng babaeng minahal niya. Patapos ang araw na yun hindi na nakayanan ni Janice ang manatili sa bahay nila. Sa tindi ng galit ni Mark, pinalay siya nito ng walang anumang dala. Umuwi si Janice sa kanyang mga magulang. Doon siya nagpagamot. Gumaling siya. Nawala ang sumpa sa kanya. Pero pagkalipas lamang ng ilang araw, ay bumalik na naman ang mga pangangati niya at mga pantal sa katawan niya. Dahil dito'y sinubukan niya magpatingin sa doktor. Pagkatapos ng maraming laboratory test at pagsusuri, kinausap siya ng doktor ng seryoso. Sinabi ng espesyalista na ang sakit niya ay tinatawag na psoriasis.
ipinaliwanag ng doktor na ito ay isang kondisyon kung saan ang sariling immune system ng tao ang umaatake sa balat. At kadalasang lumalala ito kapag ang pasyente dumaranas ng sobrang stress o matinding emosyon. Napaiyak si Janice. Napagtanto niyang wala pala talagang kinalaman si Nanay Josie sa nangyari sa kanya. Dahil sa maling akala, nakagawa siya ng kasalanang hindi na niya mababawi. Ang magandang buhay na dati ipinagdadamot niya sa kanyang mga biyanana, yun mismo ang unti-unting nawala sa kanya. At nang mawala sa kanya ang lahat, sa kanya naunawa ng tunay na halaga ng pamilya at kabutihan. Ngunit huli na ang lahat. Dahil wala nang natira sa kanya, kundi matinding pagsisisi. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Kimpoy Feliciano. Shout out sa Delgado family from Pinamukan, New Washington, Aklan. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Shout out kay Jack from Kuwait. Shout out sa Sobremonte family, Marsan family, at Umayam family. Kamusta po kayong lahat? Hi kay Honey Austria from Tokyo, Japan. Shout out kay Hannah Grace Arcilia from Matapitap, Herona. Shout out kina Venisa, Rona, Sarah, and Janet from Davao. Hi kay Shirley Makabalug from Dubai. Hi kay Josefina Coracha from Macau. Hi kay Maria Oros from Sydney, Australia. Hi kay Angelo Dizon. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay Georgia Tabobo from Kabangkalan, Negros Occidental. Shout out sa Alip family from Bulacan at kay Ami Alip from Kuwait. Hi kay Mibo Dal from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Gemma Aquino. Hi kay Carol Manzano from Kuwait. Hi kay Sauda Yasim from Riyadh, KSA. Happy birthday kay Mami Flor de Lisa Esorio mula kay Kel Rodis. Hi kay Pam Joy Pineda from Bahrain. Shout out sa Naling family at kay Marilor Guevara. Kamusta po kayong lahat? Hi kay Candida de Balucos. Hi kay Miss Maura. Hi kay Tita Dagupan from Saudi Arabia. Hi kay Mel D from Malaysia. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share na rin po. Malaking tulong po yun para magpatuloy po ang aming channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat, and God bless all of you. At ang mga alagang hayop noon para lang makapagpadala ng allowance ko nung nag-aaral doon sa eskwela. Anong hindi ako nangyari? Nagtiis sila sa luma at butas-butas.